ko ng video yung mga comment nyo. May nabasa ako. Madami talagang comment doon sa last video ko about sa visa. Hindi ko masagot yung mga tanong nyo. Sasagutin ko is, ano daw yung mga tinanong sa airport sa akin or ano yung mga tinanong ng immigration officer sa akin that time. Ano yung mga dinala ko na documents. So, hindi ko na patatagalin guys. First, pagka-grant ng aking visa, prinin ko lahat yung mga possible na hahanapin. Like yung mga pinasa ko sa visa application except doon sa NBI or except doon sa mga hindi need na alam nyo na yun, yung NBI, yung police check. Yung unang ginawa ko that time is kumuha ako ng travel insurance at saka yung ticket. Nag-book kami ng ticket. Ako yung nag-book, pinagamit niya yung account niya sa akin, tas ako na yung nag-book. And then yung pera niya yung gamit. Sponsor niya, siya lahat ang naggastos. Yun, kumuha ako ng round trip ticket, travel insurance guys. Makikita nyo to sa GCash. So, pwede nyong hanapin doon yung travel insurance. Mga ano to May 2023. Nabayad ko mga around 3,300 for 87 days. Kung magsistay ka dito na matagal, mas mahal. Next is travel tax. Flight ticket ko, wala siyang kasamang travel tax. Kumuha talaga ako separately sa travel tax tesa.gov.ph. Diyan ko kinuha yung travel tax which is, yung nabayaran ko is 1,620. Very important guys. Huwag muna kayong mag-book ng ticket kung wala pa kayong CFO. But I don't know this time if need pa ba ng CFO. But me, I got CFO certificate. CFO is a Commission of Filipino Overseas Certificate. Nag-counseling ako. Mabot kami ng 1 hour na interview. One-on-one, online. Try nyong kumuha cfo.gov.ph but ilalagay ko din yung link sa description at saka sa screen. I-interviewin kayo, then tatanungin about sa relasyon nyo, and then may mga hihingiin siya after interview. So, yung mga hiningi sa akin, police check ng asawa ko, buti na lang inayagan ako. Kasi pa kami nagkita that time, and then, syempre, for safety sa mga Pinay, alam nyo naman yung mga balitang iba sa mga puti, na ano yung mga Pinay sinasaktan pagdating dito. Iintindihan ko sila kasi para din naman to sa atin pag-guidance nila and pag-counsel to make sure that you are in good hands. Alam nyo yun, yung gusto nila na pag nandito ka, safety ka, like, alam mo yung ugali ng pupuntahan mo or kilala mo yung pupuntahan mo or yung asawa mo or yung boyfriend mo. So, kaya nag-register ako din doon. Medyo doon ako na-struggle. Stricto yung sa akin na punta. Sa tamang edad na naman ako, but yun nga, safety purposes, diba? May mga kinuha pa ako noon sa attorney na dinala ko pa yung parents ko doon sa attorney. Then, pinaperma na papayag sila. Ito, papayag yung mga magulang ko na pupunta ako mag-isa. Kilala nila yung yung boyfriend ko kasi nakakausap nila sa video call, ganon. Hindi naman hiningi yun, but pinasa ko yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag muna kayong mag-book ng flight ticket pag wala pa kayong CFO certificate. But I don't know this time, but I think still needed pa din yung CFO. Kasi yung CFO na ko is wala siyang expiration yung nakuha ko. Sinukuha ko to January 2023. Then lumipad ako May 2023. Kinumpleto ko muna lahat. December na grant yung aking tourist visa or visit visa, diba? Mga nasa December, sa pagkakaalala ko, December 7, 2022. Hindi muna kami nag-book. We decided na lilipad ako mga May kasi May is birthday ko. So, celebrate namin yung birthday ko together. Yung magkasama na talaga kami. Kumuha ako na travel insurance. Siningi pa yung aking vaccine certificate. So, nagpa-vaccine talaga ako kasi that time is COVID pa. Medyo stricto and then i-check talaga nila yung vaccination certificate after mag-grant ng aking visa. And then, proceed naman tayo nung nagpunta na ako sa airport, ano yung dinala ko. Ito yung ginawa ko that time. Kinumpile ko lahat yung mga documents na
posibleng itanong o hanapin sa akin ng IO or immigration officer sa airport. So, yung ginawa ko is kinompile ko siya, but ito is nawala na yun. May ginawa ako na nakapangalan by page para kita nyo may nakalagay. Tanggal na siya kasi matagal na. Yung ginawa ko, nag-ano ako ng isang folder, tapos nakakompile lahat dito. Yung una, visa copy guys. Birth ni BF o birth ng asawa ko. Hindi naman to hinanap, but mas mabuti ng mas madaming dalhin para kung may hingin, ibigay mo lang, diba? So, hindi ka kulang kasi pag once na may kulang and hindi mo maibigay, oh my god, may chance na ma-offload ka guys. And then next is National Check or National Police Certificate. Isa din kasi to hiningi ng ako ng CFO, nag-interview, hiningi din niya. So ayun, pinaprint ko na din kasi para sa pag-travel ko na yung nag-flight na ako papunta dito sa Australia. Huwag niyong kakalimutan, AOS or Affidavit of Support. So, ganito yung itsura ng Affidavit of Support, guys. Kung saan kinuha to. Yung asawa ko taga New South Wales. So, pumunta pa siya ng Sydney. Kasi sa Sydney yung pinakamalapit sa kanya. Magdala yung asawa mo ng, I think nagbayad siya doon ng, hindi ko alam kung magkano yung binayaran. But, may driver license and then passport niya. So, padalhin nyo siya ng copy ng passport at saka driver license. And then, nakasaad dito sa Affidavit of Support na fully support ka niya. Lahat ng gastos titirhan mo or ano yung mga gastos dito. Or nakalagay dito na I'm sponsoring and inviting my girlfriend. Example, me, Angelica. Taga Pilipinas, ito yung passport number for 3 months. And then, ginagaranti niya na lahat ng gastos ay provided niya. Simula sa travel insurance, accommodation, round-trip airfare or ticket, food, yung bayad namin sa mga activities sa pupuntahan, medication or hospitalization or mga ano pang expenses na magagasto ko dito, sagot niya lahat. Nilagay niya na may kapasidad siya kasi may trabaho siya, nilagay niya yung kung ano trabaho niya, magkano yung sinasahod niya, anong address niya. Itong Affidavit of Support or AOS is hinanap siya nung after ako nag-interview sa CFO, hinanap siya nung counselor kasi gusto niya makita na ni-invite at saka support ng partner ko. So, yung binayaran niya pala sa Sydney is 45 AUD. Dadalhin niyo yan dito, ilalagay niyo yan sa isang folder. First, passport niyo, passport, flight ticket, travel tax, travel insurance, CFO certificate, ano pa ba, vaccine certificate, tsaka passport ni asawa mo, passport mo, or passport ko, birth ni BF, birth ni asawa mo, payslip niya, pinint ko talaga yung payslip niya, pinasa ko talaga ng messenger call logs namin, lahat ng anong oras kami nagtatawagan sa messenger, nung nag-LDR pa kami, pinint ko yan lahat. Sabi ko kanina na nilagay ko siya sa isang folder lahat, separate siya. Tulad nito, yung mga conversation namin. Kasi need din to guys. Yan, madami yan. Ilang page tong printin ko. Kung mag-a-apply kayo ng visa, wag nyo naman ilagay yung conversation ng mga hindi dapat makita. Ilagay nyo lang yung mga dapat. Ito, mga picture, may mga mansari namin, yung mga, ayun, celebrate together. Mga sweet messages yung printin ko guys. Kasi nagpapatunay na may relasyon talaga kayo. And then, eto, nagprint din ako ng mga ilang copies din ng picture namin, ng video call. Ay, mga picture namin yan, guys. Hindi yan edited, guys. Totoong video call namin yan. So, importante talaga, guys, na kung hindi pa kayo nag-apply ng visa, please make sure screenshot together na nagtawagan kayo or kasama yung pamilya mo or kasama ng pamilya niya. Alam niyo na yung travel itinerary, guys. Pinasa niyo din yan sa application niyo. Yung saan yung mga activity na pupuntahan nyo pag nandito ka na or nagkita na kayo. So, dinala ko yan, prinin ko yan, yung simulat pagdating ko ng Sydney, saan kami tutuloy, ganun. I-keep nyo din yung sa phone nyo, para make sure na meron din kayong copy sa phone. So, yun yung ginawa ko guys. So, yun lang yung lahat guys. Yun yung dinala ko sa airport. So, next naman tayo kung ano-ano yung mga tinanong sa akin nung flight ko na talaga. QR, parang nag-fill up pa ako ng nung lalabas ako ng bansa. Tapos, kailan yung flight. If you fill up mo to 72 hours before your flight. So, ilalagay ko lang kung maalala ko, ilalagay ko sa screen kung ano yun. Basta nag-fill up ako ng
lalabas ako ng bansa. Tapos hahanapin yun sa airport, guys. Kaya importante din yun. Proceed na tayo sa ano ang mga tinanong sa akin ng immigration officer that time. Since taga Davao ako, so nag-ano ako, Davao to Singapore and then Singapore to Sydney. So, hindi ako nag-direct flight kasi malayo na sa akin yung Manila. So, nag-Davao na lang ako and then nag-layover ng mga 5 hours sa Singapore to Sydney. Story time din to, guys. Kinakabahan ako kasi this is first flight ko ng ako lang and then napakahabang oras talaga, like I think ilang oras din yun, 8 hours, nasa mga 11 hours o mga gano'n, 11 hours o 12 hours lahat, kasama na yung layover, guys, ha. So, kinakabahan ako, guys, kasi madami akong naririnig na mga offload situation sa airport. So, minake sure ko talaga kompleto yung aking evidence or documents na dadalhin. Kaya yun yung mapapayo ko sa inyo, guys. Make sure na kukumpletuhin nyo yung mga dala nyo or mga ebidensya na hahanapin. Mas mabuti nang madami kang dala compare sa kulang, di ba? Hindi ko napapatagalin. Nung flight ko, ma-advise ko lang is agahan nyo, guys. Kasi kung malilate kayo doon and then napakahaba ng pila, is may posible maiwan ka ng eroplano kasi yung iba na second interview sila. So, I'm grateful na isang interview lang ako. Maaga talaga ako doon. 3 hours or 2 hours before my flight, nandun na ako sa airport that time. So, dinala ko lahat. Dinala ako ng mga damit, hindi naman madami. And then, so, pumila na ako doon, guys. And then, ano ko na din yung, yung experience ko doon. So, kabadong-kabado ako, guys. So, simple lang yung suot ko. Kasi malamig na that time dito sa Australia. So, nag-jacket lang ako. Tapos, sabi nila, dapat hindi mo ipakita na kinakabahan ka. So, ayun yung ginawa ko. Alam mo yung pinag-prepare din ako nila na malagpasan ko yung interview. Kasi ito daw yung, madami kong narinig, yan daw yung yung iba, pag maling sagot mo, hindi ka na makakasakay, ma-offload ka. So, sayang yung ticket at saka yung effort nyo, diba? Sayang sa pera at saka hindi refunded. So, make sure na you're ready and confident talaga. So, ayun na nga, pumila ako doon. Ilalaki yung aking napili kasi apat na parang maliit siya na window ba yun? Basta sa window, naalala ko, window 3 ako. Lalaki yung napili ko. And then, huwag nyo naman kalimutan mag-greet and mag-smile kayo sa kanila. Like, kahit kabado ka, smile ka lang. Yun, like confident, huwag mo ipakita na takot ka kasi hindi ka naman nila tatanungin ka lang naman nila to make sure na totoo yung pupuntahan mo or kilala mo yung pupuntahan mo. So, parang ganun yung So, pag punta ko dun, guys, nag-greet ako sa kanila. Sabi ko, good afternoon kasi hapon na yung flight ko. Sabi ko, good afternoon. Nag-greet ako, nag-smile. And then, para talaga akong interview sa trabaho. Like, smile talaga ako, nag-smile. Basta smile. And then, basta don't forget na makipag-eye contact kayo sa kanila. And then, eye contact kasi parang makikita talaga nila na para sa akin, mas tulad ng in-interview ka, huwag kang maglingon-lingon ng lingon. Dapat makipag-eye contact ka, diba? Yung unang tanong sa akin, saan ka pupunta? Sabi niya, saan nang punta? Sabi ko, Australia. So, pag ganun, guys, huwag niyo na lang dagdagan, Australia po, ganito. Huwag niyo nang dagdagan para mas madali. So, sabi niya, saan nang punta? Sabi ko, sa Australia. Sinong pupuntahan? Sabi ko, boyfriend ko po. May ticket ka ba? So, pinakita ko yung ticket ko. Passport mo. Sinabi niya sa akin. So, binigay ko yung passport ko. Sabi ko sa'yo, prepare ako, diba, sa hanapin. May dala akong handbag na kung hanapin niya, ibigay ko lang sa window. And then, sabi niya, passport ko daw. Sabi niya, ganun. Tapos sabi niya, sinong tutuluyan? Bahay po ng boyfriend ko. Sabi niya, nagkita na? Kinabahan ako, sabi ko, hindi pa po. Unang pagkikita pa lang po ito, sabi kong gano'n. Hindi pa po, unang pagkikita pa lang po ito, sabi kong gano'n. Sabi niya, okay. Tapos hindi siya nag-smile galaga. Binabasa niya lahat ng ko, tapos nag-typing siya sa computer, yung gano'n. And then sabi niya, mas mabuti prepared ka. Sabi niya, may passport ka ba ng jowa mo? So sabi ko, meron po ito. Tingnan niya yung passport, sabi niya, ilang taon na yung yung jowa mo. Tapos sinabi ko yung ilang taon na, pangalan, anong buong pangalan, saan nakatira. So, lahat ng information, guys, na about sa jowa ko, memorize ko. Kasi, pag tinanong ka, alam mo, diba? Alam nga namang hindi mo alam yung information ng asawa mo, diba? So, importante yung kabisado nyo din. So, yung address niya, ganun. May trabaho ba siya? Sabi ko, oo, meron. Tapos sabi niya, so hindi pa kayo nagkita, wala kayong picture together. Sabi ko, meron. So, binigay ko itong picture. Ito, binigay ko to. Binigay ko tong picture at saka binigay ko itong ganito.
So, pagkasabi niya, hindi pa kayo nagkita and wala kayong picture together. Sabi ko, hindi pa kami nagkita but meron kaming picture. So, binigay ko tong dalawang ganito guys. Hindi ko binigay yung lahat ng folder. Huwag naman ibigay nyo yung nasa lahat ng folder. Kung ano lang yung hiningi, yan lang yung ibigay nyo. So, binigay ko tong dalawa, but para wala nang tanong, so binigay ko na tong dalawa sa kanya. And then, ayun, tinignan niya yung isa-isa. Tapos tumatango-tango siya. And then sabi niya, yan bilhin, nasa kanya. And then may narinig ko na siya nag-stamp. And then nag-computer, nag-stamp. Basta wala siya masyadong tanong. But I'm thankful talaga na hindi siya mabusisi, guys. And then, but kabado pa din ako. But may narinig lang ako na stamp. And then, binigay niya lahat yung passport, yung hiningi niya sa akin. May kinuha siya na copy sa akin. I think, hiningi niya pa din yung ano ko, guys, affidavit of support. Yung vaccine, hiningi niya. Yung mga travel tax at saka travel insurance. Ngayon ko lang naalala, hiningi niya yun lahat. So, yung travel tax may parang... Yung travel insurance, may parang kinuha siya doon na parang resibo. Basta may kinuha siya isa sa mga documents ko, but hindi ko malala kung ano kasi hindi ako nakatingin sa mga documents. Nakatingin ako sa mukha niya, sa mata niya. Yung siya sa akin, nakatitig lang talaga ako sa kanya, nakipag-eye contact at saka nagka-smile lang ako na ganun. So, yun lang yung guys. Pagkatapos may pag-stamp niya, binigay niya lahat, and then sabi niya, okay na, good to go. Oh my God, guys, gusto kong sumigaw doon. Thank you, Lord! Ba't hindi ko yung ginawa ha? But doon na yun sa kapag kalapas ko. But gusto ko talaga na thank you. But sobrang saya ko. Sabi ko, thank you, Lord. Sabi ko ganun, thank you, Lord. Kasi nakahawak talaga ako sa rosary ko doon sa bulsa ng coat ko noong that time. Sabi ko, thank you, Lord. Thank you so much. Nagpapasalamat talaga ako kasi nakapasa ako or nalagpasan ko yung interview. Ay, nakakatawa. Ano ba yung nakakatawa? Kasi hindi ko alam. Kasi nga, first time ko pa mag-international flight. So, hindi ko alam kung saan ako pupunta. So, sabi niya lang sa akin, good to go. Yung ginawa ko, bumalik ako dun sa likuran. Sabi niya, oops, saan ka pupunta? Ay, gusto mo ba? Hindi kita, nag-joke siya. Gusto mo bang papabalikin kita? Sabi niya gano'n. Ako, hindi, sorry po. Sabi ko, sorry. Siya doon, straight ka pumunta. Tapos, ayun, nag-smile siya sa akin. Tapos, ayun, sobrang tuwa ko, guys. And basta yun nalagpasan. Basta pag kayo na nandun, guys, be confident. And then, pray lang talaga. And bring your lucky charm kung may lucky charm kayo. Kasi sa akin yung rosary, yung lucky charm ko that time. Yeah, I'm happy kasi na nalagpasan ko yun. Kasi yun yung, sabi nila, yun yung bago ka, makakahinga ka na talaga pag nalagpasan mo na yung interview. So, yun lang yung mga tinanong at dinala ko, guys. Tip, guys, huwag kang magdala ng malaking halaga. Like, huwag ka naman magdala ng mga 100,000 or mga, baka maisipin nila, bakit ang laki ng dala ng pera mo? Like, wag naman na malaki ng 100,000, wag ganun. Kung may card ka, sa card mo, or kung may card ka, card na lang, like international card. Or, wag naman magdala ng malaki kasi, di ba, supported ka naman ng asawa or sinong pupuntahan mo. So, yung sa akin, nagdala pa din ako ng pera, but hindi hinanap sa akin yung pera. But yung dala ko, that time is nasa 10,000 lang talaga in peso. 10,000 kasi papalitan ko yun. Kasi nga, magle-layover ako sa Singapore. And alangan naman wala akong ipagbili ng doon, pagkain. So, yun, 10,000 lang yung dala ko that time. Tapos ginastos ko dun sa layover ng pag-layover ko sa Singapore, guys. And yeah, hindi ko makakalimutan talaga yung experience. Siguro i-separate ko na lang yung story ng pagkikita namin at saka yung paano kami nagkakilala. Kung gusto niyo lang, pwede kayo mag-comment, guys. And sana naintindihan niyo kung ano yung mga inano ko. And i-separate ko na lang din yung paano ko nakapag-work dito and anong visa ko na ngayon. So, I think I will make another video for that. And so far, yun lang, guys. And medyo matagal din akong hindi nakapag-vlog, diba? But I'm happy that I'm back and making video again. And see you in my next vlog. Bye! See ya!